Tayo po ngayon ay nasa ika-28 linggo sa karaniwang panahon. Ang atin pong commissioning mass ay pangungunahan ni Father Dave Concepcion, ang ating mission priest ngayong Misyong Filipino 2024 na may temang Connecting the Dots, Faith in Unseen Paths. Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng mga katutubong Pilipino at araw ng labis na karukhaan. Sa Ebanghelyo, hindi hinahatulan ng Panginoon ang mayayaman, ngunit ipinaaalala niya sa atin ngayon na anuman ang iyong labis ay pangangailangan naman ng iyong kapwa. Higit sa panlabas na pagtalima sa mga batas ng relihiyon, mas mainam na ebidensya ang tunay na pagsunod sa Ama, ang pagkalinga at pakikipagkapwa-tao sa mahihirap at mga nagmula sa ibang kultura. Tayo po ay magsitayo at awitin po natin ang pambungad na awit bilang panimula ng ating pagdiriwang. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Upang tayo maging karapat na makilahok sa banal na pagdiriwang na ito, sumandali natin, suriin ang ating mga sarili. Aminin natin sa Diyos ang ating mga kahinaan at may kababaang loob tayong humingi sa Kanya ng Kanyang at pagpapatawad. Inaamin sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat para sa buhay na walang hanggan. Amen.
sa kaitasan. Sa lupa'y kapayapaan sa mga tao, mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, baka namin, niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kapangyarihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, kalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan na naluluklok sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumbabaybay sa aming pamumuhay ngayon at sa araw-araw, upang kami ay itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo po ay magsiupo at makinig sa pagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinakikita ng karunungan sa tao kung ano ang tunay na mahalaga para sa Diyos. Hinihimok tayong piliin ang karunungan sa halip na ginto o pilak, kalusugan o kagandahan. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sapagkat napag-unawa kong ako'y tao lamang, ako'y nanalangin at binigyan naman ako ng kaalaman. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at setro, at mas matimbang kaysa linmang kayamanan. Hindi ko maipagpapalit maging sa pinakamahal na alahas. Ang ginto ay tulad lamang sa buhangin kung ihahambing sa karunungan. Ang pilak na may nagmimistulang putik kapag inihambing sa kanya. Para sa akin, siya'y higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw, sapagkat ang luningning niya'y walang pagkupas. Nang kamtan ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Ang salita ng Diyos.
pag-ibig mo'y ipadama, awit kaming masaya. Yamang itong buhay namin, maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba poon titiisin ni Haring Lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Pag-ibig mo'y ipadama, awit kaming masaya. Kung umaga'y ipadamay ang wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Iyaong naging hirap namin, tumbasan mo ng ginhawa. Singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain. Sa kasunod naming lahi ay gayon mo rin ituring. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo'y ipadama, awit kaming masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, awit kaming masaya. Sa ikalawang pagbasa, tunay na makapangyarihan ang salita ng Diyos at nababatid niya ang laman ng ating mga puso at isipan. Wala tayong maitatago sa Diyos. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kesa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin, at sa Kanya tayo magsusulit. Ang salita ng Diyos. Mapalad ang mga dukha
na tanging Diyos na lumikha ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, habang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdaraya, igalang mo ang iyong ama at ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat pong yan ay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad kaya't sila'y nagtanungan, "Kung gayon, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami ay sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang pagtatalaga ng sarili
ay sumasagot sa dalawang tanong. Kanino at ano? Kanino at ano? Kanino mo tinatalaga ang iyong sarili? Sino siya para sa iyo? Kaya ang tanong ng Diyos, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ano ba ang pagkakaintindi mo sa mabuti? Why do you call me good? Only God is good. Bakit? Ano ang pagkakaintindi mo sa mabuti? Mahalaga na pag tayo po ay nagbibigay ng ating sarili, kinikilala natin kung kanino natin binibigay. Kasi kung hindi mo kilala, hindi mo kayang sagutin yung ano ang iyong ibibigay. Hanggang saan? Hanggang saan? Yung pangalawang tanong ay, ano ang kaya mong talikuran? Madali lang sumunod kung walang tatalikuran. Pero kung meron ka ng tatalikuran dahil sa iyong susundan, mas mahirap yun. Marahil ang pangalawang tanong ay, ano ang kaya mong talikuran para sa akin? Madali lang ang hindi magnakaw kung mayaman ka. Madali lang ang hindi makiapid kung maganda ang asawa mo. Di po ba, no? Madali lang ang igalang ang magulang kung mabait. Magsabi kayo. Madali lang magpakabuti kung ang mga kasama mo ay mabuti. Sa madalit sabi, may mga bagay na madaling gawin dahil maganda o maayos ang sitwasyon. Kaya nga, mas malaking kasalanan kung ikaw ay mayaman na nagnakaw ka pa. Mas malaking kasalanan na ang ganda na ng asawa mo, nakiapid ka pa. At ang kinuha mo, pangit. Mas malaking kasalanan yon, di po ba? Na? Ay, talagang wala kang ihaharap na mukha sa Diyos. Di ba? Kaya pag ikaw ay gagawa ng kasalanan, itatanong mo, bakit? Bakit? Di ba? Ano ang kaya mong iwanan? Sino ang pwede mag-fasting? Di ba yun ang tanong, di po ba? Sino ba ang pwede mag-ayuno? Yun lang, ang pwede lang mag-ayuno, yun lang mayroong kinakain. Kasi kung wala kang makakainin, hindi ka pwede mag-fasting. Di po ba? Hindi ako kakain ngayon. Fasting ako. Di ba? Ano dapat kakainin mo? Wala. Di ba? Sino lang ang pwedeng bumaba sa first floor? Yung may second floor. Hindi naman mahirap intindihin yun. Yung tinatanong ng Diyos, ay, napakaganda lang yung sitwasyon sa buhay. Pero kung hinihingi ko sa iyo yung iyong yaman, bitawan mo yung iyong yaman, ipagbili mo yung ari-arian, ha? Mabuti sana kung ipagbili mo yung ari-arian at ilagay mo sa bangko yung pinagbilhan, maintindihan mo. Pero ipagbili mo yung ari-arian, ipamigay mo sa mahihirap, ay parang mahirap yun. Mga minamahal na mga kapatid, if you want to give yourself to God, you must be willing to lose everything. Not just sin. Nadinig nyo na ito, madalas ko itong sinasabi. If you lose money, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. But if you lose your character, you have lost everything. Ang problema sa mga naglilingkod sa Diyos,
ang unang binibitawan ay pagkatao. Dapat yun ang hindi mo pinamimigay. You want to follow the Lord? You must be willing to lose everything. Anong meron sa unang pagbasa? Dapat meron kang karunungan para magawa mo kung ano ang tama. Alam natin yun. Ang matalino ay alam ang tama at mali. Ang marunong ay ginagawa ang tama, iniiwasan ang mali. Madali lang ang maging matalino. Mahirap maging marunong. Yung mga nag-aaral, baka ito ang karanasan nila ngayon. Yung mga natapos na, baka ito ang karanasan nyo noon. Ang alin? Hindi lahat ng mataas ang grade, matalino. Hindi lahat ng mataas ang grade, matalino. Yung ibang mataas ang grade, magaling lang mangopya. Di ba? Oo. Malinaw lang ang mata. Magaling lang magtanong sa kaliwa at kanan. Di ba? Hindi lahat ng mataas ang grade, matalino. Maabilidad. Taas mo, taas mo. Di ko kita. Tagilid mo. Pagkakopya niya, sasabihin, tama ba yan? Di ba? Naranasan niyo yun, ano? O kayo yon? Di ba? Pag hindi ka nagpakopya, ang sama mo. Ikaw yung masama. Hindi ka nagpapakopya eh. Pero ano ang tama? Di ba? Maraming bagay tayong pinagtatawanan dahil wala tayo sa karanasan. Pero kung ikaw ang nasa karanasan, saka mo lang naiintindihan. Sino yung mga magaling magpayo? Yung wala problema. Sino yung magaling magpayo? Yung mga hindi nakaranas ng problema. Pero pag sila nakapag-problema, palpak. Palpak din. Kaya mahalagang ikaw ay marunong. Hindi mo kailangang alam lahat. Hingin mo sa Diyos ang karunungan. Pwede mong bitawan lahat. Pero ang karunungan ay, alam mo kung ano ang dapat mong bitawan. Sapagkat hindi naman lahat pinabibitawan. Yun lang dapat bitawan. Paano mo maabot yung sapat o tamang karunungan? Nasa ikalawang pagbasa. Makinig ka sa salita ng Diyos. Ano po ba sinasabi na salita ng Diyos? Ano sinasabi? Madalas, mas nakikinig tayo sa iba kaysa sa Diyos. Mas nakikinig tayo sa iba kaysa sa Diyos. Kaya nahihirapan tayo. Ang bawat isa ay mayroong pinagdadaanan. Ang bawat isa ay mayroong pinapahalagahan. Kaya ang bawat isa ay may kanya-kanyang problema. May kanya-kanyang problema. Kahit magkapatid, magkaiba ang problema. Diba? Kahit parehong pari, magkaibang problema. Sapagkat ang pagtatalaga ng sarili ay ayon sa biyaya na pinagkaloob sa iyo ng Diyos.
Madali lang ang sumunod sa Diyos. Kanina, sabi, "Uy, pagpariin mo ito ha." Madali lang sumagot na, oo. Madali lang. Lalo ni mga magulang, oo. Hindi sila yung magpapari. Hindi pa ba na? Oo. Yung bata naman, hindi pa niya lubos na iisip kung magpapari siya. Oo. Di ba? Ang mahirap nun pag ikaw ay umibig na. May pagpipilian ka na. Di ba ba? No? Mahirap na. Yung mga may asawa, palagi ko yan sinasabi, di ba? Madali lang pakasalan yung iisa lang ang iyong nakilala. Pero pag may pagpipilian ka na, ang hirap na. Sino kaya? Alin kaya sa dalawa? Ito o ito? Ito. Di ba na? Ito ay hindi yan. Pag may pagpipilian na, may hirap na. Nagagalit nga yung iba eh. Na alin? Pag sinasabi kong, pag wala namang ibang nanligaw, hindi ka namili. Di ba, no? Kung wala namang ibang nanligaw, hindi ka namili. Wala kang pinagpilian eh. Kung wala namang ibang babaeng pagpilian, hindi ka namili. Di ba, no? Nagtiyaga ka lang. Oh. Pinagtiyagaan mo lang yung asawa mo, di ba, no? Kasi wala namang ibang nanligaw, di ba, no? Hindi mo pwede sabihin, sa dinami-dami. Nang alin? Wala namang iba, ako lang. Pero biyaya yon. Pag wala ka rin pagpipilian, biyaya rin. Nasa pagtingin yon. Anong halimbawa? Ang pinakamagandang halimbawa ay parking. Yung mga nagdadrive, hindi po ba, no? Pagsikip ang parking, pag may nakita kang bakante, yan na, pasok mo! Di ba? Pero pag walang laman ng parking, hindi mo alam kung saan ka paparada. Diyan na, dun, diyan na. Ano ibig ko sabihin? Nasa pagtingin yan. Nasa pagtingin yan. Kailan ba dapat tawagin ng Diyos ang tao? Nung sila'y bata? O nung sila'y matanda na? Hindi mo alam. Hindi mo alam. Kailan ba dapat tawagin ng Diyos ang tao? Pag hirap na hirap o mayaman na? Hindi mo alam. Ang mahalaga ay, pag tinawag ka, marunong kang sumunod. When? You do not know. How? You do not know. But if you know who you are giving yourself to, then it will be easy. It will be easy. Kaya nga yung Salmo Responsorio, ano sabi? Dapat nararamdaman mo ang pag-ibig ng Diyos. Nararamdaman mo. Kasi kung hindi mo na nararamdaman, kahit madali lang, wala na saysay. Di ba? Masarap lang kumain kapag meron ka pang panlasa. Pero pag wala ka ng panlasa, kahit gano'ng karami ang kakainin, wala na saysay. I hope you begin by asking the grace to know why God is good. Sa gabing ito, itanong mo, bakit ba mabuti ang Diyos? Try to answer the question, why is God good?
Madali yung, God is good. All the time. All the time. God is good. Pero ang tanong, why is God good? Yun ang tanong sa gabing ito. If you cannot settle and answer the question, then it will be difficult for you to be commissioned. Go home and ask the question tonight. Why is God good? Why is God good? And when you're able to answer the question, you answer the question, what am I willing to give? After my stroke, ito na palagi ko example. Ang alin? Lahat tayo may problema. Lahat may problema. Bata, matanda, lahat may problema. Kung meron ka may 100 problema, I hope hindi. Pero kahit gaano karami ang problema mo, kung meron ka mang ganong karaming problema, the moment you get sick, all your problems will be erased. And you will only have one problem. And what is that? Your health. Mag-isip kayo. Anong problema mo ngayon? May mga kasama ko sa pilgrimage. Isa na lang ang problema nila. Ano yun? Nabalitaan nilang meron silang cancer. Anong problema mo? Anong problema mo? Sometimes, we fail to be grateful because we are so concerned with so many things. And we forget to answer the question, why God is good. Why God is good. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni Libing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pa rin rito tuhukom sa nakabubuhay ng kamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magbuli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang bigyan tayo ng lakas na iwaksi ang mga bagay na nakapaglalayo sa atin sa Kanya. Buong kababaang loob tayong manalangin at sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Gabayan nawa ng simbahan ang bawat mananampalataya tungo kay Jesus, ang salita ng Diyos na siyang tunay na yaman ng bawat tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Pansinin at tugunan nawa ng aming mga pinuno ang labis na paghihirap ng mga katutubo at ipagtanggol sila laban sa mga mapang-abuso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami.
Igalang nawa ng lahat ang kultura ng mga katutubo at iwasan ang anumang nakapipinsala o mahamak sa kanilang mayamang kinagisnan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang tunay na kayamanang inaasam ng bawat Kristiyano. Si Jesus na Panginoon namin at Diyos. Manalangin tayo. Amen. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang aming mga panalangin upang makapamuhay kaming matiwasay habang matiyagang naghihintay sa aming pagsapit sa piling mo, kung saan ang aming matatagpuan ang tunay na kayamanan kasama si Jesucristo, anak mo, na aming Panginoon. Amen. Tayo po ay magsiupo para sa pag-aalay ng mga handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating mga pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos Ama nating mapagmahal. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasalo sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling nung ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya ay sinugo mo para kami ay sagipin at palayain, kaya't siya ang kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Since we cannot kneel, I invite that you put your hands over your chest as a sign of reverence in our devotion to the Holy Eucharist. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyihin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami pong lahat ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo ngayon dito sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Paulo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at pagpatuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama natin idulog sa mga ating mga panalangin sa pamamagitan ng panalangin itinuro sa atin ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa lahat ng kasalanan, paggalingin sa aming mga karamdaman, tuwangan sa aming mga suliranin, hanguin kami sa kahirapan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga kahinaan na nagdadala sa amin sa paulit-ulit na pagkakasala, kundi pagkaluban mo kami ng kapayapaan sa aming mga puso, kapayapaan sa aming isipan, kapayapaan sa aming kanya-kanyang pamilya, tahanan o tinitirhan, kapayapaan sa aming mga pinagtatrabahuan, kapayapaan dito sa aming parokya, sa aming bayan, sa buong mundo, at pagkaisahin mo kami sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Pagpalain po natin ating mga katabi sa pagbibigayan natin ng kapayapaan. Sumainyong kapayapaan.
Mga minamahal na mga kapatid, ito si Yesu Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad kayong lahat na inaanyayahan dito upang siya'y tanggapin sa banal na komunyon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami ay iyong pinapakinabang sa katawan at dugong banal. Idinudulog namin sa dakila mong kabutihan sa lahat na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Binasa ni Father Troy yung long version ng gospel. Ano pa? Kaya naputol na doon. Ano po? Nakalagay doon, ang sino mang mag-iwan ng kapatid, anak, ano pa? Magulang, lupa, bahay, ay babalik ng 100 times, no? Hindi sinabi doon mag-iwan ng asawa. Napansin niyo ba yon? Hindi bahagi, hindi kasali yung mag-iiwan ng asawa. Kayo din, pag iniwan nyo yan, 100 ang ibabalik sa inyo. Mahirap. Going back to what I've said, what is the most important question? Not what will I do in the mission, but why I am doing it. Hindi yung anong gagawin mo sa mission. Kami ang kakanta. Kami magsiserve. Kami ganyan. Hindi yan ang mahalaga. Ang mas mahalagang tanong ay, bakit? Bakit? Dahil sa sagot na, mabuti ang Diyos. Sa tanong ko lang, bakit mabuti ang Diyos? Hindi ko alam kung kilala niyo si Simon Sinek. Sabi niya, people don't buy what you do. People buy why you are doing it. It's good to understand you will never go to heaven by what you do. You will go to heaven by why you are doing it. And let us begin this mission by having a deeper understanding why we are doing it. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsitungo kayo, tingin ang pagpapala ng Diyos. Naway ingatan kayo ng Diyos. Ilayo kayo ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy kayong pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at kung sino man sa inyong may karamdaman, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na taga Nazaret, pagkaluban ka ng Diyos ng kagalingan. Gabayan kayo sa inyong mga iniisip at ginagawa. Kung meron man kayong mga pinagdadaan ng suliranin o pagsubok, tuwang nawa kayo ng Diyos, alisin na inyong mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan nawa ng Diyos ang inyong mga pananalig at pananampalataya sa Kanya. Sa misyong Pilipinong ito, nawa ay maramdaman mo ang pag-ibig na ipagkakalob sa iyo ng Diyos upang anumang pagod, hirap, gutom ang iyong mararanasan ay sapat na maramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Kung ano man ang kabutihan, paghahandog, pagsasakripisyo ngayong gagawin, naway suklian ito ng Diyos nang mayroong pagpapala sa iyong buhay at sa iyong mga mahal sa buhay. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na biran, gaya din ni San Jose, ang tapat niyang esposo, ni Santa Teres, ang ating patron, kayo ang inyong pamilya, kanyang pagpalain sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin at Santa Misa, patuloy nating mahalin at paglingkuran ang Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tapos na.